Ang alamat ng araw at buwan. Noong unang panahon, sa malawak na kalangitan, wala pang tinatawag na araw at wala ring gabi. Ang tanging namumuno lamang sa kalangitan ay ang mag-asawang sina Haring Araw at Reyna Buwan. Si Haring Araw ay kilala sa kanyang tapang at sigla. Mainit ang kanyang pasensya, puno ng lakas at galak. Samantala, si Reyna Buwan ay maganda, malamig ang tinig at puno ng kabaitan. Tahimik siyang pinagmamasdan ng lahat ng nilalang sa kalangitan. Mayroon silang nag-iisang anak na si Tala, ang pinakamaliwanag na bituin sa buong himpapawid. Sa simula'y payapa ang kanilang kaharian, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa. Si Haring Araw ay nais na lagi siyang nakikita, magningning at magbigay liwanag sa buong kalangitan. Ngunit si Reyna Buwan ay nais naman na magkaroon ng panahon ng kapayapaan, panahon na tahimik, malamig at banayad ang liwanag para makapagpahinga ang mga nilalang. Hindi sila magkasundo. Araw-araw ay lumalala ang kanilang pagtatalo. Mas masilakbo ang init ni Haring Araw at mas lumalamig ang loob ni Reyna Buwan. Hanggang isang araw, nagalit sa kanila ang bathala at pinarusahan silang maghiwalay. Kung hindi kayo magkakasundo, mas mabuti pang hindi na kayo magkasama, ang sabi ng bathala. Nalungkot si Haring Araw, ngunit nakita niyang mas umiiyak ang anak nilang si Tala. Kung ako ang aalis, isasama ko ang aking anak, sabi ni Reyna Buwan, habang yakap-yakap si Tala. Hindi pumayag si Araw sa una, ngunit nakita niyang mas kailangan ni Tala ang malamig at banayad na gabay ng buwan. Sa huli, pumayag siyang si Buwan ang magdadala kay Tala. Nagpasya ang bathala na sa tuwing araw lamang magpapakita si Haring Araw at sa gabi naman magpapakita si Reyna Buwan kasama ang kanyang anak na si Tala, para hindi malito ang mga nilalang sa ibabaw ng mundo at sila ay may panahon upang makapagpahinga. Mula noon, hindi na kailanman nagkita sina Haring Araw at Reyna Buwan. Tuwing sisikat si Araw, nagtatago si Buwan, at kapag dumilim na ang langit, saka lamang lalabas si Buwan kasama si Tala at ang iba pang bituin. Si Tala na anak nila ay naging ilaw ng gabi, liwanag na paalala ng pagmamahal na minsan ay nagbuklod sa kanyang mga magulang. Hindi lahat ng paghihiwalay ay masama. Minsan, ang paglayo ng dalawang hindi magkasundo ay nagdudulot ng mas magandang kaayusan para sa lahat. At mula noon, nagkaroon ng daigdig ng araw at gabi, isang paalala na minsan kailangan natin ng init at minsan naman ay kailangan natin ng katahimikan.